State your name, age, sex. I'm Pilipino Bernaldez. I'm 42 years of age. Of course, male. What is your civil status? I am single. Highest education attainment. High school graduate. What is your current position in the barangay council? I am the Pulong Barangay. What committee do you serve as chairperson? Committee. Chairperson. Tanan. Actually, tanan. As the barangay captain. Although natay ka na kuan tagawad si Jikan, pero as the barangay captain, si Judge head sa tanan in every committee. How many years have you been serving as barangay captain or councilor? 1 year pension. That's 1 year and 2 days. Pagtutik ko na din. 2 days. Continue ta sa Parto 3 days. 80, Common Environment Fishery Law Ordinance violation. What are the most often violated environmental or fishery-related laws and ordinances? Mga nahibawan. Well, magbase tao kanang kinadakwang problema or kanang framing nga ma-violate kining illegal fishing jud kay rampant jud sa among barangay karon nga mapipermi na i-raise sa among municipal peace and order council meeting kining atong buso. 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 Why buso? Ang buso nga. Ang pagsabot is kanang ang nag-operate ana is kanang ato jud sa mura sila na compressor so they can breathe ato sa ilaw. Mga tuloy-tuloy ang ilang pambana or sa una nila kay kurintihan ba ng isda kay kanang di naman sila magtunga-tunga unlike sa mga normal nga spear fishing nga na ba so daily and then ang problema na to ana is dili kayo ma-enforce ang law tungod kay kasagarang managat nga makakita nila no means of communication kay parang sa ang dili managat ang tao nga magdang cellphone so why maka-report usay lang muli sila nga nahinungan sumbong nako ano pa po makapatawag ng Coast Guard so ang problema lang po natin sa Coast Guard they don't have speedboats manguha ka na silang pambot sa mga mananagat o kasi pakanti aron nga mag-upload nila ang mga violators Inuudjud na. kay ang mga pag-enforce sa law, di dyan na pwede namong mga barangay na pinapagtanon. Ano? Huwag ka nang ibatuta. Bago kami natalag batuta. At saka ng mga tao nga violators, expected na sila tungod kay mga, we can address them as criminals. Pwede na nga sila yung mga turista siguro na ay mga pusir, may mga Coast Guard or police, kaya Coast Guard man dyan makoy, kuhan na mga agency. Kay naman sa otoridad. So sa karon po dyan ang problema nga dili basta-basta si dyan na mo masikop or matagang aksyon tungod kay dili tanang kanang communication number 1 na kunya kung mapag-educate man din nato ang tundan nga hinsya nga pwede mo dakot nila it will take time ample time kay mo travel pa sila gikan sa opisina and then nagabot ari mangita pagpambot nga kawaman sa managat aron adto nila ang lugar nga tuay kanang alleged or suspected nga nagibuso so man problema kay although na po tayo problema ng mga waste disposal, murag kahit pa paano manageable na po kay people are murag ka na naka-learn na po sila gamay dyan sa ato pong campaign ako mismo I am advocate of kung anjud ka ng environmental tsuva ginaya ko nga kanang friendly dyan ko magpatawag o mga voluntaryo i-maintain ang kalsada nga lithium nga halos dili dyan visible ang mga plastic mga taong gananad na po kaya na-educate po sila although dili tanan mas ako ba po na-educate po di po na-apply tungkol kay nakajud po ng pagkagiring sa mga tao buso. What do you think are the reasons why people often violate such ordinances? Kung Ang tanaw siguro po uso ako po yung idea dyan or ako'y kwanza na din na na-communicate na pero ang rason ka Jude is kining sa atong tanaw ng good, ang mga tao ng good o mingon tag illegal fishing mudangop dyan sila anak tungod kay guaranteed man nga na-adjud ang mas makuha imagine ikumpara natin ng puso compared to
net fishing or spear fishing, wala mas daghang gid sila kayong makuha. Unya labi na ang Klase-klase po oh, May labi na ang species sila gastiyo makuha. na ay marine sanctuary. And then nasa submarine. Unya. So, pwede na na sila, og layo sila gapundo, ga-anchor, and then mag-sound na sila sa ilawom. Hindi na dyan ba? Kaya visible naman sila, kaya tapos na sila naman sa compressor, anto naman sila ginamba. So, maski sa palibot na siguro sa sanctuary, na still ka na bawal paunta na panagatan, Pwede nila madung. Pwede nila madung. Or mismo, sa sanctuary region mismo. Kasunod sila. Kaya mamakit. Mga dahil na nakuha kay, of course, ang paling ibaw magigta nga na ang mga isda ka feeling nila safe sila, ano sila namuyo, kay wajud kayo na disturbance, nga na naman ang kondisyon ng mga utok sa isda anita kay nga na. Dahil nila, muna ang problema nga pinakadako. Permission na ako ma-raise nga, murag lisod sulbaro. Murag lisod sulbaro, nga kinahanglan ng tapod sulbaron pa or matagag dugang budget ang Coast Guard aron kanang communication and transportation. Imagine ang lupa. So, muna, daghang makuha sila yung para sa legal. So, Daria +3, what are the measures or mechanism you adopt to improve ordinance enforcement? Kuan lang, constant communication po sa mga tao nga nanagat nga nadyo po sa akong concern po tungod kay involved po sila ani kay ilang po nang makita kanang pag kuan po nila kanang pag wa tay unda nga pag-istorya mao namin na matikdan makita mo pa nga makatawag na ako or kinsa member sa council kay lahi ra man po ang power sa kapitan or ang council nga motawag sa police example or sa Coast Guard dali lagi action ang official kag barangay mga at laginan nga nama mo'y number codes na may mga hotlines tas mga PNP, Coast Guard or unsa pang mga ahensya sa gobyerno kanang pwede ka mo direct or pwede na po na kung tawagan ang para dito sa Gilapas ang mananagat na kapunungan na nasa radio nga ang issue aron mo na mga dinalihan din mas lamit man itong radio ingon ana kanang giawha mo di sila nga di magdumili o pag-communicate kay di niya kahimog aksyon or ang Coast Guard kung wala po'y mutako nga na nahitabo ngayon ana. Kaya naman po ang Coast Guard atong patugon na ng mga baybayon nato. Di man po pwede communication jud. Madyo na among di pangasgan na madali. Sige, next question, PB. What are your recommendations to ensure effectiveness of ordinance implementation and enforcement in the barangay? Same, katulad jud. Katulad communication. Ang tanan dapat Communication. patiala. Dili tanan i-disregard. Ang nanagat mga coordinator, mga nudge ka lang kita isip mga piniyanan sa kinayahan o sa kalibutan lagi tayo accountability o sa panitabo sa palibot. So when you o katong mga determine nga ang ilang mo is illegal then report sa opisya or sa ahensya hintungdan. Next, what are your recommendations for improving environmental governance and management in the barangay? Number one, should education. To educate awareness nga kanang educate ang mga tao, anak na jud and then kanang ang sa educate sa pag-educate man gud nila, anak ko nila may bawaan ug sa mga consequences. Ang mga tao man gud usahay, dili sila maobliga kung di nato sila hadlok kung bitaw ginagmay na kung unsay pwede mahitabo or balik nato mahitabo sa ato kung gipahimo nga pag-abuso. So, ikana na yun, number one, yun ang pag-educate and then kanang enforcement of the law. Nga hatagan na itong gipon. Kay ang tao dyan, hindi na ito hatagan gipon. Wow, di dyan. Mga na siya. Nagkahadlok ko, nagaling. Sa part 3, first question, what motivates you to enact an ordinance? What motivates me or us ka na? Okay, mo na right. Mo na angay. Nya kanang naglantaw ta unsay makaayo sa katibukan dili lang ta naglantaw for shorter term, of course for the future but for the longest term na number one, sustainability. Kung sa uga to man gunit ko ang kay na ta nga sa kadaghan nato sa kadaghan ng mga tao na as a population ang isda po nagagamay kay ba na ang sitwasyon na so kanang maglantad kita para sa ugma at di ra kay karon ra nga nasulbad ka kana siya. Next.
Next question. What are the requisites of a valid ordinance? Requisite of a valid ordinance. When we say requisite, what is needed? Prerequisite. Ordinance. Valid siya. Ma-valid siya. O, ang usap sa ordinance sa matawag natin valid kung it is decided by the body, the barangay council. To be able na mahimo siyang law, kanang ipasa siya sa law. Sa barangay level, may simutan, naatay gitawag ng first reading, second reading, third reading, and then ipasa nato sa munisipyo po sa atong pag-permihad. Sa barangay natay barangay sangguniang barangay, and then ipasa na nato sa sangguniang bayan na po for approval. So ila na po nang i-deliberate, ilang i-hearing. So mao na say pagkuan sa paghimong ordinansa. One thing po nga mapansan ka ng requisite, mga prerequisite siya, makahimot ang ordinance kung kinaglantaw ta nga there is an abuse. There is an abuse. So, manang matao siya, anak may mugso ang mga kabalakon, aron nga ma-address nato ang ug mahunong. Yes naman na. So, saan mo yun? Ang 3.2, Ano pa ito? mao na to ano mga Oo, story. mga naman na story, matsagara na ka, how many votes are required to pass an ordinance, PB? Magbutuhan mo, kuhan mo for ordinance, buto-butuhan mo. Nag-give na magbuto-buto. So, majority sa barangay council, ang barangay council is comprised of punong barangay o kanang pito kasaguliang barangay and the executive person. So, 9. And the majority is 5. Five. At least 5. Because appointed the treasurer and the secretary, hindi na sila pwedeng mag-vote. So, next question. How do you deal with the opposition or those council members or barangay constituents who are opposed to the proposed ordinance? Pero so far, magpasa ng ordinance sa pamangko. Okay. So, kini nga barangay, ayun though we came from the different political colors, but amo doon sa tanga, tungkol kay mo na mandato sa mga tao, kasi makaayo, there was never been kanang objection. Wa po na mahitap. Pero, o kanang, o namin kaling na mga ingana siguro mga objection, ato lang kung dawaton nga luwag sa dugan, and then ato pong kanang after sa iyang objection or na po siya recommendation, ipang-consider. Ingon na. Pero so far, wala. Kay, o kung sa'yo makaayos katawan, it will be voted unanimously. Agreed unanimously. Next is, what are the steps involved in implementing an ordinance? Please enumerate and describe each step. Sa ko namin na kailangan kong binunawan. What are the measures? Another Steps. step, 2.8 3.8. 3.8 na Ako tayo. lang ginagawa kay Ay, na, istorya naman. Istorya naman. Magkagura. Ganun po kung magdunga unta. So what are the steps involved in implementing an ordinance? Please enumerate and briefly describe each step. An ordinance should be authored by a member of sangguniang barangay or mas tikin sa member sa barangay council. Iyang i-author, iyang kandayon, and iyang i-propose sa intero barangay council during session. Then pagadunggo na mo, a reading or hearing, amo ng pagadunggo, basahan, pagadunggo, and then ihindot sa pamahagi nga, wala tayong mga terms na wala itong maubini or natay mga ang sapay nakalangkog adto nga pwede nato i-usbon ingon ana. So na ay i-propose, na ay gipanday, and then na ay pag-usbon ang first reading, open pa na siya sa mga correction, mga subject for objections niya ka ng recommendation. After ana malimpyo second reading, malimpyo mahindot na gyud, and then sa third reading mo na say finalidad, finality kana ipasa na sa sangguniang bayan, ilang basahon po. After sa third reading, and then og ilang i-approve, mo na siya, mahimo na siya ang ordinance. Ingon ana ang pamagi. So dili ra ang barangay maunay gahong nga mapahimo og ordinansa. After kami ang unang level, kang aning una na lutuon ipasa
sa sangguniang bayan kay only the sangguniang bayan ang mo-approve sa tanang ordinansa nga naghimo sa barangay. Next is, have you experienced enacting an ordinance to address an environmental problem? So far, warning. Warning pa, wag papunta, sorry na sa mga na matigit ang first offense, second offense, yun na. So, sa mga ordinansa, kuha naman good name ordinansa, dili ingon o kanang liable to imprisonment. Kanang penalized. Ang nakahimog sala, ipinalty lang sila. Si Pupon, ipinalty, but they are not subject to being jailed. This na pwede na masulod na ito. Ipinalize lang sila. So next is, what are these environment-related ordinances? Kining paglabog-labog, tiyugasa. Kanang paglabog-labog o mga basura. And then kining pagpamuto o mga kahoy nga wala tay permits. So dili labi na sa mga lubi, maglukat yun ng permit. And then documentation. 9, 3.10. Ate, ikaw ba natin page 10? 9, 3.10. Nasaan? Did the city not solve the problem? May kaupat na page 4. No, So 3.10 ni did the said ordinance solve the problem? Solve the problem. Mao na niya ang pauta na ron. Ha? Somehow, oo. Kay ubang tao man good ug atong mabadlong diya atong mapaybaw sila nga naka-violate sila o naay pamalaod kay ang balaod May penalty pa mato daw, ang magbaton mas nagkahadlok. Diya ang offender o limited first offense gagmay pa man na niya. Hanap pa pala sila para sa second offense or third offense. Pero kasal po ng mga tao, maski ang official raw na maghatag na warning nila, so mas na imahimong warning bitaw, upatubay po, mahadlok sila. Kay ang tao ang gulo makahimog, di angayan, kung di kanino badlungon, makahimog sila everything's okay, magpadayon, mga nang angay yun aksyon ng badlungan. Yes. Yes naman di ay. Apart from ordinances, what other things are needed to effectively address environmental issues or problems in your barangay? Pili lang ang isa. Pili, naskilid ang pilihan ng Budget fund for education, capacity building, seminar training. For barangay constitute strong implementation of information education, local champions, volunteers, cooperation with partnership in society. So apart from ordinances, what are needed to effective? Kining nasa pagpapilion ko, kining actually kana all of them are essential para sa kuan. Silang tanan yun. Funding, partnership, capacity building, volunteers. Actually, kinitus lang ka na All of the above. All of the above sila. Napakay ka ng other nga Mauna-unaan? dugang. i-specify mo, hidugang kita nga needed para sa pagkuan pa. Aside na ni sa mga Pero, wala ko mauna-unaan. Murag na naman tanan. Last question, what are your recommendations to improve policy or ordinance making at the barangay level? Recommendations nga ma-improve is hatagan gyud ni po. Nga di ta maghatag og kanang bias bitaw nga atong tanaw sa tao is kung ang iyang kahintang sa society is makayuntag untouchable dili gyud ato gyud pahimanuan. So nalagi po na sa mga opisyal bilang tagag-action dili magbiud-biud. Ikuan din sila. Kung nakasa sila, nunan. So, ingana ang ko, kung may makasa. Actually, I am facing ombudsman case. Kay, nakoy gikuan o ganang. Kana bang maglabat o ganang
dagat na, dagat na. Ang giba action na ako DNR, sumbo siya ombudsman Cebu, butahan basta na ombudsman niya. Pero, nagtitika conference namin sa DNR Talibon. Dadaan ko sa punto. Wala ba okay nito. Pero hindi mo project action na yun, Ana. Tungkol kay, usay mag-good o ka na maghimutag laka na akin sa usa ka tao. Ang tao na ay kwarta, yan ay disadvantage. Pero sa akong prinsipyo, okay lang yung ombudsman basta kay nahimo kag aksyon sa kinabag-ang katawhan sa Basdiyo. Nung kang ombudsman ka, tungod kay ang ilang hila ang ginangup sa council, what nimo actually. So, anak ka na makikiyas. Ombudsman jud ang usa ka opisyal kung gawa sa graph, kining pagbaliwala sa iyang posisyon, sa iyang gahumba, nga wala ganita para sa mga tao. So, wala siya. Okay ako. And I'm fighting because I am a fighter. Wala, yay! Thank you! Thank you,